Assembling OS3MV5 maglev ball core UV coated version plus robot. Hello po, ako po si Tutor Sunny at ito ay RS3MV5 UV coated with robot, okay, or plus robot. So kinalas natin siya kasi napakarumi na niya, tapos malagkit na siya kasi nilagyan ko siya ng langis. Tapos pag na-overnight lang, yung langis nga pala nilagay ko ay silicone base. So pag na-overnight lang siya, ano na siya, natutuyo na siya. Kaya pag pinihit nyo yung cube, ano na siya, yung matigas, nakakangalay na sa daliri. Hindi na siya smooth pihitin, matigas na siya. Kasi kaya ganon, yung langis niya, natutuyo na dahil doon lumalagkit. So kahit na konting ilang patak lang ang nilagay nyo, silicone base na langis, pag natuyo o pag natutuyo na o pag bahagyang natuyo na, ano siya, nagiging malagkit. So malalaman nyo yun kasi pag pinihit nyo, ang tigas na, tumitigas na, hindi na siya gaya dati. Okay? So sa tingin ko, mas maganda pa nga yung pag mga speed cube na binili nyo, budget speed cube man o hindi, basta pag speed cube na siya, mas maganda siguro kahit wala ng langis kasi hindi naman talaga required na lagyan ng langis, lalo na kung maglev naman tulad nito, diba? Magnetic levitation siya. Ayan, dalawang magnet, imbis na spring yung nasa gitna niya, dalawang magnet po siya na ayan, salungat po siya, ayan o. Hindi po sila didikit. Ayan. Ayan o, salungat po. Kumokontra siya. Ayan o. Pero pag binaliktad nyo po yung isang magnet, ito. Baliktad natin to. Ayan, ibaliktad natin pa ganyan. Ayan, didikit na siya. Ayan o. Okay? So, kailangan magka-opposite. So, balik natin tong isa. Ito naman, ibaliktad natin para, ayan. So, hindi na didikit yan. Ayan na. Ayan na. So, ano siya, nagre-repel na. Ayan na. Okay? So, para siyang spring. Siya yung pumalit sa spring. Maglev or magnetic levitation. Okay? So, kung wala naman siyang spring, hindi siya maingay. Di ba? So, hindi rin kailangan lagyan ng langis. Saka, pag walang langis to, nung binili ko to, wala pang langis, smooth siya, effortless, smooth siya, tapos yung magnet niya malakas. Okay? So, nung nilagyan ko na siya ng langis, kahit na ilang patak lang, pagka nag-overnight na, lalo na kung mainit ang panahon, ngayon, malamig na, tag-ulan na, pero, ganun pa rin, pag overnight na, o pagkaraan ng 2 araw, ano na siya, tumitigas na pag pinihit nyo. Ibig sabihin, lumalagkit na yung langis kasi natutuyo na siya. Okay? Kaya kailangan lilinisin na naman, pupunasan naman. Kaya sabi ko sa sarili ko, mas maganda siguro kung wala nang hindi nadalagyan ng langis pag mga speed cube. Kasi pag speed cube, bagong bili lang, siya, smooth na, effortless siya, tapos yung magnet niya malakas. Kasi hindi siya malagkit. Kasi walang langis na natuyo. Kaya mas maganda pa nga yung walang langis na. Kasi hindi naman talaga actually required yung paglagay ng langis. Okay? Hindi naman required. Lalo na kung speed cube na. So ako, na-realize ko mas maganda kung wala ng langis. Pag speed cube. Kasi na siya smooth na siya Saka maglev naman, hindi naman siya maingay. Wala naman siyang spring. Diba? Kaya para sa akin mas maganda kung wala na langis pagka speed cube na. Okay? So ngayon i-assemble na natin siya kasi napunasan ko na siya. Ito yung ball core niya, yung bilog sa gitna. Okay? Mapapansin nyo may biyak sa dito. Ayan may biyak yung gitna niya. Actually pwede mong buksan yan. Pag binuksan mo yan, meron siyang 4 na magnet. Okay? 4 na magnet magkabila. Okay, 4 yan kasi diyan dumidikit yung itong paa ng corner piece. Okay, ito yung magnet ng
corner piece. Okay, tingnan mo. Ayan o. Dumidikit siya din. Namamagnet. Okay. Kaya may magnet sa loob yan. 4, alam ko. Gusto ko sanang biyakin to para makita natin yung loob. Kaya lang, ang pagkaalam ko, nag-research kasi ako, nakita ko, may nag-dissect na nito. Kaya lang, ang sabi niya, naka-glue pala to, naka-glue. So, nakadikit talaga siya. Kaya nung dinadissect niya, delikado raw. Tapos, yun nga, ang nasa loob nga, may 4 na magnet dito, magkabila. Okay? So, tapos, i-glue-glue pa niya uli. So, sabi nga niya, delikado. Sabi ko, kaya wag na natin buksan. Okay? Kasi naka-glue siya eh. Hindi siya yung katulad nito na nakaipit lang. Katulad nito. Diba? Ayan o, nakaipit lang siya. Nakasiksik lang. Ayan yung magnet niya. Kita niyo, maliit lang. Ayan o. Ayan yung magnet niya. Ayan, ganyan. Tapos, meron siyang mga butas dito. May mga terminal. Ayan o. Mga terminal niya. Ito. Kung saan, ito yung terminal, kabilang terminal. Kung saan ipapasok na lang natin. Isisiksik lang na ganun. Iipit lang. Okay. Tapos ito, ipapasok lang dito. So, nakaipit lang siya. Balik natin. Yan. Okay. Kaipit na siya. Itong ball core, alam ko, hindi ganon. Hindi siya yung may terminal sa loob na iipit mong ganon. Sabi dun sa research na nakita ko, tsaka yung picture nga, wala siyang terminal na pang-ipit. Talagang naka-glue lang siya. Kaya hindi na natin bibiyakin to. Okay. Siguro, itatry ko kung mapakita ko yung picture. Isisingit natin. Okay. Para kahit paano may idea kayo. So ngayon, nilinis ko na siya, pinunasan ko, tinanggal ko yung langis. Hindi naman siya kasi madumi dahil nung isang araw lang kalilinis ko lang. So ngayon lumagkit na naman siya, tumigas na naman siya. So ibig sabihin may natira pang langis. Okay, may natira pang langis kaya pinunasan ko uli ng gusto, kinalas ko uli para talagang mapunasan na yung langis niya. Okay? So ngayon, i-assemble na natin siya uli. Okay, ito yung ball core niya. So, teka. Ito yung maglev niya. Yan. Kuha tayo isa. Yan, kuha tayo ng isa. Okay. Yan. Okay, dalawa yan. Isa, dalawa. So, ngayon, okay, ilalagay natin tong isa sa loob. Yan. Ayan lang, may butas siya sa may butas po siya. Okay. Okay. So, pasok natin sa loob. Tapos, kunin natin tong magnet isa. Shoot natin sa loob. Okay. Tapos, ito lagay natin. Aangat yan. Kaya alalay pa rin. Oops, ayan. So, shoot na lang natin. Teka. Oops, ito yung hindi magka-opposite. Kailangan magka-opposite siya. Balik natin to. Baliktad natin to. Kailangan magka-opposite para mag-repel. Okay, hindi dumikit. Ayan. Ayan. Ayan na, hindi na siya didikit. Ayan na. Okay. So, pasok na natin sa gitna. Ayan. Ayan, nasa loob na siya. Ayan. Okay. So, ito ngayon. Yan o. Kaya pag hinila-hila ko, diba? Parang may spring. Pero magnet lang yan. Nagre-repel. Okay. So, ngayon, i-screw natin dito sa ball core. Kung mapapansin nyo yung screw, yung thread niya, nakita nyo yung thread, diba? Hanggang dito lang yung thread niya. Okay. So, iikot natin siya
hanggang doon sa kung saan may thread lang. Okay, kasi pag ganito, pag na-assemble na lahat, ayan may thread pa, nakikita niya, 'di ba? Ano siya, maluwag, nakakalas siya. Pag na-assemble na lahat, okay, pag ang thread nyo, inikot nyo hanggang ganyan lang, may nakikita pa kayong thread, ayan no, meron pa, 'di ba? So, pag nabuo lahat 'yan, maluwag, nakakalas po siya. Okay, so ikot natin. Ayan, i-thread natin, iikot natin. Kailangan wala na makitang thread. Ayan, may nakikita pa, di ba? Ayan, may nakikita pang thread. So, ikot lang natin hanggang sa wala nang makitang thread. Ayan, okay na. Hanggang dyan lang. Okay? Actually, nung binili ko to, mas malalim pa yung ano niya, pag-screw. Okay? Hanggang dito pa yung screw niya. Mas malalim. Hanggang dito. Ayan, hanggang dyan. Mas malalim pa. Kaya lang masikip. Masikip siya. So, kaya ang ginawa ko, basta nakatago na yung thread, okay na yun. Yun ang palatandaan ko ngayon. Okay? So, ngayon, yung gagawa pa tayo ng isa. So, 6 yan, kasi 6 na sides. Okay? So, kuha pa tayo ng isa. Lagay natin sa loob. Okay. Ayan. Ayan, di ba? Ayan. Okay, parang may spring. So, sa kabila naman, screw natin. Ganun ulit, same procedure lang. Tornilyoin lang natin hanggang doon sa hindi na makita yung thread. Ayan o. May thread pa, di ba? Ayan o, may thread pa. So, ikot lang natin. Ayan, okay na. Next. So, pa ulit. Okay, kuha tayo isa. Ayan, nagre-repel. Okay, pasok na natin. Ayan, okay. Tapos, screw na natin. Okay. Ayan, ang haba pa ng thread niya, di ba? So, kailangan, ayan, haba pa. So, baon lang natin. Meron pa. Ayan, okay. Next. Okay.
May konting thread pa. Yan. Okay. Yan. So, may thread pa siya. Ikot lang natin. Ayan, okay na. Mix. Yan. Ngayon, ayusin natin to. Mamaya natin ayusin to. So, ilagay na natin. Okay, kunwari ito yung puti. O ito yung yellow. So, ito. Yellow, blue. Ayan, kunwari yellow to. O isipin natin na yellow dito. Tapos lagyan natin itong edge piece. Okay? So, ito ay, kung yellow to, ito ay, sa kanan ay red. Ito blue, ito red. So, kailangan natin ng red, blue, yellow na corner piece. Ito yun. Okay? Red, blue, yellow. Okay. Ayan. Okay. So, kailangan natin ng yellow, blue, orange na corner piece. Ito yun. Okay. Lagay natin. Yan. Okay, ikot natin. Ayan. So, kailangan natin ng orange, saka yellow, edge piece. Ito siya. Okay, lagay lang. Tapos, yellow, orange, at saka green na corner piece. Ito. Yan. Okay. Kapit lang natin.
Okay, so ngayon, kailangan natin ng yellow at saka green na edge piece. Ito. Next, kailangan natin ng yellow, green at saka red na corner piece. Okay, ayan, kabit nyo lang. Tapos, yellow at saka red. Yellow at saka red na edge piece. Ito siya. Okay, yan. Okay. Next, orange at saka green. Lagay nyo lang. Tapos, green at saka red. Ito. Kabit nyo lang. Tapos, red at saka blue. Red at saka blue. Ito siya. Hindi. Ito. Tapos, blue at saka orange. Ito. Tapos, kailangan natin ng green at saka puti na edge piece. Ito. Ayan. Tapos, green, red, white. Green, red, white. Ito. Ayan. Tapos, white, green, orange. Ito. Ayan na. Tapos, white at saka red na edge piece. Ito. Okay. Tapos, white, red, blue na corner piece. Ito. Ayan. Tapos, white saka blue. Ito. Tapos, white, blue, orange. Ito. Tapos, white, orange. Ito. Okay. So, pag binuksan nyo, ayan, ganyan siya. Nung unang bili ko to, pag binuksan kong ganyan, pag binuklat ko, ganyan lang siya. Okay? So, masikip siya. So, ngayon, in-adjust ko, yung thread, pinasok ko yung buong thread. Ayan siya. Okay? So, dati, pinasok na yung buong thread, tapos binaon pa. Kaya pag binuksan mong ganun o binuklat mong ganun, hanggang ganyan lang siya. Okay? Ngayon, in-adjust ko siya. So, hanggang thread lang. Yung pagbaon niya hanggang thread lang. Kaya, mas maluwag po siya. Okay? Okay. So, ngayon, ayusin natin yung tension. Yung tension naman, napansin ko, hindi naman kailangan i-adjust na. Para sa akin, kasi depende sa inyo. Pero para sa akin, hindi na siya kailangan i-adjust. Una, yung tension niya, 0. Okay? Tapos, ginawa ko, number 5, 5 ikot. So, ang higpit niya, humigpit siya. Tapos, ginawa ko 2. Okay? Ginawa ko 3. Medyo mahigpit pa rin. Ginawa kong 2. Nung ginawa kong 2, sinanay ko muna sarili ko doon, mga ilang araw. Napansin ko, hindi siya ganun ka, medyo mahigpit pa rin. Kaya sabi ko, ibabalik ko na lang sa 0 or 1. Okay, teka. Yung unang-una. Yung unang-una. 1 yun. Ayan, teka.
Yan, tingnan nyo, sagad yan, no? Sagad-sagaran. Sagad-sagaran yan. So, bilangin natin, ha. Kung yan ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? So, ulit, ha. Teka. Okay. Sagad yan, sagad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, kung i-consider natin na ito sagad-sagaran, nakababa siya talaga todo. Kung i-consider natin siya na 1, bale pag pinihit natin ay, so 1 na yan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pagdating sa 10, baba na, balik na sa dati. So, ibig sabihin, 9 siya, 9. 9 na pihit. Okay? 9 na levels. Okay? So, ito, level 1 to. Yung sagad-sagad, level 1. Okay? Level 1 yan. So, ako gusto ko level 1 lang. Sagad-sagad. Ayan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sagad na yan, 9. Yung pinakataas na yan. Okay? Tapos, 10. Oh, balik sa sagad. So, walang 10. 1 to 9 lang. Yung pinakasagad, yan yung 1. Okay? Yung pinakasagad, yan yung gawin nating 1. Okay? So, 1 lang. So, ito yung white. Yung yellow naman. Itong yellow. So, yan. Sagad-sagad na yan. 1 yan. Okay? So, okay na yan. Next, yung pula naman. Gawin natin 1 lang. Yung pinakasagad. Yan. 1 lang yan. Yung pinakasagad, yan yung 1. Pag inikot nyo, pag pinihit nyo hanggang level 9 lang. Hanggang level 9 lang. Yung 10, balik na sa 1 yun. Yung sagad na sagad. Ito yun. Okay? So, excuse. Next, ito naman. Yan, sagad na yan. Okay? 1 yan, 1. Okay? Yung sagad na sagad. Hindi ko na siya inangat, hindi ko na siya hinila. Kasi nasisikipan ako. Okay? Nahihigpitan ako pagka pinihit. So ngayon, yung blue naman, lagay natin sa 1 din, yung pinakasagad, level 1. Yan, level 1 yan. Okay? Pinakasagad din. Tapos yung green, yan. Okay, level 1 din yan. Okay, hindi siya nakaangat. Yan o, hindi nakaangat. Diba? Yan o. Sagad-sagad siya. Hindi siya nakaangat. Hindi ko na hinila. Kasi nahihigpitan ako. So, okay na siya. Okay, level 1 lang. So, balik na natin tong takip. Yan. Okay. Yan, smooth siya.
Kaya pag mga speed cube tulad nito, pag bagong bili, at maganda, wag niyo nang lalagyan ng langis. Kasi pag na-overnight na, maski na isang dalawang patak lang, ano siya, nagiging malagkit na. Tapos yung magnet niya humihina. Okay, humihina yung magnet. Kasi nga malagkit, parang pinipigilan. Okay, so mas maganda pa walang langis. Hindi siya required na may langis o lagyan ng langis, lalo na kung speed cube. So pag speed cube na, kahit walang langis, okay lang. Mas maganda pa nga walang langis. Kasi hindi siya nagiging malagkit, hindi siya tumitigas. Hindi kayo punas ng punas. Okay. Okay. Ayun na siya. Okay. So, abangan niyo yung meron na akong nagawang tutorial video dito na beginner's method. So, abangan niyo yung susunod pa, yung gamit ang Intuitive F2L, tapos gamit ang F2L ng CFAP. Okay? At saka iba't ibang cases ng F2L, Intuitive, F2L ng CFAP, at saka yung Advanced. Okay? Yung Advanced naman, iilan lang yun eh. Na Advanced F2L, iilan lang yun. Tapos yung OLL naman, gagawin din natin ng video, at saka yung PLL. Okay? So, abangan nyo po. Thank you. So, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat.